Breaking news po. Anjo Iliana, viral na viral. Dahil po sa mga tirada po kay Senador Tito Soto. Ang kanyang mga pasabog na kinalampag po ang partido ng grupo ng Itbulaga. So dito mga kababayan, marami pong naglalabasan na paninira dahil nga po malapit na po ang pag-resume ng Blue Ribbon Committee para po sa issue ng investigasyon sa pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee. So dito po mga kababayan, meron pong malawakang rally ang Iglesia ni Cristo itong darating na November 16 to 18. Dito po mga kababayan, talagang nanginginig na po sila. Natataranta po ang mga naninira po sa kapatiran na kinabibilangan ni Senador Marcoleta at pati po si Anjo Iliana dahil po kinakalaban po si Tito Soto at naglabas ng mga nalalaman niya tungkol di umano sa kanyang mga babae. So dito, pinaratangan po ang Iglesia ni Cristo na binayaran itong si Anjo Iliana. Ito po, sa dami ng pera ng INC, hindi malabong bayaran or binayaran nga nila si Anjo. Ito po ang kanilang pinagkakalat po sa social media na ating namang sasagutin, mga kababayan. Dito po, dahil nga po si Senador Marcoleta ay talagang naglalabas po ng mga katotohanan tungkol po dito sa mga nangyayari po sa investigation sa Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na po ang mga kalaban at yung mga talagang big time na boss dito na mga nagkokonekta sa mga puzzle po. Itong si Gutesa po ay hinarang din nila at siniraan. So ngayon po, dahil po sa mga nangyayaring ito, tila si Senador Marcoleta ang sentro ng issue at kakaibat nito itong malawakang rally na gagawin ng Iglesia ni Cristo. Si Anjo Iliana daw di umano ay binayaran. Isipin nyo po, mga kababayan ko, pilit po nilang sinisiraan ang Iglesia ni Cristo. Isipin nyo mga kababayan, Anjo Iliana, binayaran ng INC para siraan si Tito Sen. Ito ay malaking kasinungalingan at malaking paratang po ito. Sino po si Senador Soto na Senate President para pagkaabalahan at magbayad pa ng mga kagaya ni Anjo Iliana para siraan? Hindi po gawain niya ng Iglesia ni Cristo ang manira. Dahil ang Iglesia ni Cristo ay isang ngalan po ng katwiran at katotohanan. Di ba, lagi nilang sinisiraan po ang kapatiran na di umano ay binayaran daw ang mga miyembro ng 3,000 kada isa para lang po pumunta sa malawakang rallying ito na gaganapin dyan sa Quirino Grandstand. Yan din po ay malaking kasinungalingan. Nandito po tayo mga kababayan at mga kapatiran para ipagtanggol ang kanilang paninira. Bilang vlogger po at kilala po natin ang kapatiran na batas po ng katwiran po ito na kagaya ni Senador Marcoleta. Ang nakakapagtaka lang, bakit ginagamit po nila si Anjo Iliana na kinokonekta kay Tito Sen at sasabihin nila na bayaran si Anjo Iliana? Diyos ko naman, mga trolls, mga dilawan, pinklawan at bangagan. Alam nyo ang katotohanan. Ang ginagawa nyo lang, naninira lang po kayo. Diyos ko naman, Diyos ko Lord. Bakit pagka Iglesia ni Cristo ang magrarally, nanginginig kayo?
Wala namang gagawin ng Iglesia ni Cristo kundi ang sabihin ng transparency and accountability. Wala pong gagawin at isisigaw na paninira laban sa gobyerno. Di ba mga kababayan? Kaya itong sinasabi nyo na si Anjo Iliana ay binayaran ng INC ay isang malaking kasinungalingan. Ang dami pong mga vlogger dyan na naninira sa Iglesia ni Cristo. Wala po kayong karapatan, wala kayong kwentang tao. Yun lang masasabi ko. Kasi kayo mapagparatang kayo. Isipin nyo, yung mga ibang vlogger, nanira din nung nakaraang rally, yung peaceful rally nung January 13. Sasabihin nyo, binayaran na naman ng politiko para lang mag-rally. Uy, mahiya-hiya kayo. Lahat ng mga paratang nyo ay wala sa katwiran. Ito pa po mga kababayan, ba't nyo laging kinokonekta itong si Anjo Iliana na binayaran? Diyos ko Lord, ito po tingnan nyo po mga ginagawa nila. Dahil po sa mga tirada ni Anjo Iliana, abay ginamit pa na binayaran daw umano ng INC. Naku po, huwag kayong magsasabi ng ganyan kasi wala po kayong karapatan na magsabi ng ganyan. Puro kayo paninira. So ito po ang sabi ni Anjo Iliana. Ito po mga kababayan. O tignan nyo po mga kababayan. Magbabasa lang po tayo. Ito po. Babasahin po natin. Ito po mga kababayan. How true. Ito po yung mga Miss PH. Ang chika, itong recent drama ni Anjo Iliana para siraan at sirain si Tito Sotto ay powered by Kapatiran INC. Isipin nyo mga kababayan. Grabe ang mga ito. Sabi ng mga political birdies, pinondohan ito bilang parte ng attempt na patalsikin si Tito Sotto bilang Senate President para pro Duterte ang maupong Senate President by February 2026. Anong kahalagahan ng February? Pwede na ulit pagulungin ang impeachment laban kay Sara Duterte. Kaya din siguro magrarally na naman ang kapatiran ng INC para mapakita kung gaano karami ang uto-uto. Isipin nyo mga kababayan. So paparatangan na naman nila ang mga miyembro na uto-uto. Wala kasi kayong alam, kaya kayo ganyan. So pag Iglesia ni Cristo ang nagrally, uto-uto. Pero pag kayo, hindi. Wala bang karapatan ang mga kapatiran na ipaglaban din nila ang kanilang karapatan para ilabas ang kanilang saloobin sa nangyayaring nakawan na ito sa gobyerno? Hindi ba bahagi ng katawan ng lipunan ang kapatiran? Mga kababayan ko, na mga naninira, lalong-lalo na ang mga vlogger, na alam natin na sila ay mga bayaran. Marami pong mga vlogger dito mga kababayan na ginagawa na nilang gatasan ang kapatiran pagka ito ay nagsasagawa ng mga rally. Isipin nyo, may mga podcast pa sila na sinasabi binayaran ng 3,000 ang mga miyembro kada isa para lang dumalo sa sinasabing rally na ito nagaganapin sa Quirino itong November 16 to 18. Wala po kayong karapatan na magsabi ng ganyan kasi hindi nyo alam ang doktrina na umiiral sa kapatiran. Bakit sila sumusunod? Hindi nyo kasi alam kasi wala kayong alam. Yan lang po masasabi ko. Isipin nyo pati itong away ni Tito Sen at ni Anjo Iliana na tungkol sa kanilang mga personal na buhay, ikokonekta nyo sa gaganaping rally. Bakit natatakot kayo? Bakit kayo nanginginig sa tuwing ang kapatiran ay magsasagawa ng ganitong pagtitipon? Anong kinakatakot nyo?
Bakit? Mabubulgar ang inyong mga ginagawa? Ayaw nyo bang marsulba ng maayos at mabilis ang nangyayaring pagnanakaw ng mga kawatan? Bakit ayaw nyong lumabas ang tunay na katotohanan? Di ba, mga kababayan ko? Ako nagsasabi at nilalabas ko din ang aking saloobin dahil alam natin ang kapatiran ay respetado, kagalang-galang, bat-bat na mga doktrina at mga aral na naguhubog sa bawat miyembro nito. Nakita nyo ba? Hindi ba pwedeng maglabas ang saloobin ng kapatiran para sabihin ding ito ang aming saloobin? Transparency and accountability ang aming sigaw. Lumabas ang dapat lumabas, walang pagtatakpan. Ito rin po ang sinisigaw ni Senador Marcoleta. Kaya nanalo ito. Ibinoto ng milyon-milyon na kababayan natin. Hindi lamang Iglesia ni Cristo ang bumoto. Binoto po ng buong Pilipinas ito. Na nakakuha ng 7 milyon. Na nilampasong mga kalaban. Ngayon, sasabihin nyo, binayaran si Anjo Iliana, tapos idudugtong nyo sa rally ng Iglesia ni Cristo. Sasabihin nyo din na binayaran ang mga miyembro. Sino kayo para magsabi ng ganyan? Ito mga paninirang ito mga kababayan, ay lagi nilang ginagawa pag sa tuwing magraraling ang Iglesia ni Cristo. Binabanatan din nila si Marcoleta dahil ang kanyang reliyon ay Iglesia ni Cristo. Di ba mga kababayan? Pero lalabas at lalabas ang katotohanan dito na kayong mga naninira sa Iglesia ni Cristo ay parang mga sinungaling. Kagaya nyo rin ang mga magnanakaw. Alam namin na kayong mga vlogger kayo, binabayaran kayo ng inyong mga amo na ayaw nyo ding lumabas ang katotohanan. Alam namin na alam nyo na walang binayaran na miyembro ng Iglesia ni Cristo para lang sumama sa rally. Alam nyo ang katotohanan. Pero ang ginagawa nyong hanap buhay ito para kumita din ng pera para pampakain sa mga pamilya nyo. Kumakagat kayo sa patalim para makakuha din ng hanap buhay. Mga kababayan, kilala natin ang mga vlogger na yan. Marami pong nagkalat na mga vlogger sa Pilipinas at sa labas ng bansa na ginagamit po ng kalaban para sirain po si Senador Marcoleta at i-discredit ang kanyang pagkatao para siraan ang kanyang kredibilidad. Imbes na ang gawin nyo ay tulungan nyo po si Senador Marcoleta na ilabas ang katotohanan na huwag itago ang kamalian, ginagawa nyo, hinaharangan nyo pa si Senador Marcoleta. Imbes na tulungan nyo po si Senador Marcoleta, hinaharang nyo pa para maitago at harangin ang katotohanan. Gaya ng ginagawa ng ilan kay Gutesa na kinasuhan pa. Di ba mga kababayan? Na ito po si Anjo Iliana. Ano bang sinabi niya mga kababayan? Ito po, tignan nyo po. Tignan nyo mga kababayan ha. May mga tignan nyo po. Pero ayaw ni Joy Belmonte, ni Vice Mayor Joy, siguro napapanahon na para malaman niya na ang totoo. Ito po. Kung bakit may samaan ng loob kay Tito Vicente Soto. Kasi alam nyo, nung pa-last term ako ng konsehal, kinausap niya ako kung pwede daw yung Castelo na konsehal ipalit sa akin. Pero ayaw ni Joy Belmonte, ni Vice Mayor Joy Belmonte, kasi mas gusto niya ako kaysa dun sa Castelo. Ang usapan kasi nila, pag naging konsehal si Castelo, aatras na, wala nang kalaban ng kanyang Vice Mayor na si Gian Soto. O isipin nyo, anong kinalaman ng Iglesia ni Cristo dyan sa kanilang personal na away? Ba't nyo sasabihing binayaran si Anjo Iliana para siraan si Tito Soto?
Alam niyo mga kababayan, at alam ng maraming lahat, itong si Pampilo Lacson at Tito Soto, bistado po na merong kinakampihan na talagang hinaharang nila si Senador Marcoleta para mailayo ang tunay na mastermind. Yan po ang mga nakikita ng karamihan ng taong bayan na bakit sa tuwing maglalabas ng mga testigo si Senador Marcoleta dito, kanilang hinaharang. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon itong testigo na ito para pa makapagsalita. Bagkus kakasuhan pa. Sabi nga ni Daniel Padilla, bakit kung sino pa mga testigo, yun pa ang kinakasuhan. Kung sino pa ang mga kawatan, yun ang hindi nakakasuhan. Isipin nyo mga kababayan, pati mga kilalang artista at mga celebrity ay nakakapansin din na tila merong pagkukubli. Itinatago ang tunay na katotohanan dito. Gaya dito. Binibintangan ang Iglesia ni Cristo na binayaran sa Anjo Iliana na wala namang katotohanan. Narito ako bilang vlogger na ipagtanggol ang kapatiran kasi alam ko po hindi totoo. Di ba mga kababayan? Oh. Tapos, sasabihin nyo rin ako na bayaran? Respetado po ang Iglesia ni Cristo kahit saan po. Magsasagawa lang ito ng rally for transparency and accountability. Kailangan makulong kung sino man ang mga guilty. Wala pong isisigaw na siraan ang gobyerno. Wala pong isisigaw na BBM resign. Walang gano'n. Ba't nyo idadamay ang personal na away ni Tito Sen at ni Anjo Iliana na kung ano-anong mga paratang nyo? Diba mga kababayan? Kayo pong humusga. Bakit nila sinisiraan si Senador Marcoleta? At bakit nila sinisiraan din ang INC sa tuwing magrarally at nagbabayad pa sila ng mga vlogger para gamitin para siraan nila ang isasagawang pagtitipon na ito na wala namang katotohanan. Na kung ano-ano mga paninira. Diba mga kababayan ko? Ano masasabi nyo dito? Kayo pong humusga mga kababayan. Bakit nila sinisiraan ang Iglesia ni Cristo? Kasi natatakot kayo. Kasi yung rally na ito ay super dami. Parang super typhoon na bagyo sa dami, sa sobrang lakas. Ba't kayo nanginginig? Mga dilawan, pinklawan, bangagan, akala, anong ginagawa nyo? Imbes na tulungan nyo si Senador Marcoleta na malaman at tumbukin ang mga may sala dito, sinisiraan nyo pa. Isipin nyo pati SAL-END. Binutasan nyo. Sinagot na yan ni Senador Marcoleta. Yung mga testigo dito, yun ang dinidikdik nyo. Tapos ngayon naman si Anjo Iliana. Sasabihin nyo na bayaran. Yan kasi pag puro panira, inggit pikit. Marami na pong nagtackle dito, marami na pong nag-react po dito. Viral po kasi ito, mga kababayan ko. Sa akin po bilang Pilipino, naniniwala po ako sa ginagawa ni Senador Marcoleta at itong kapatiran ng Iglesia ni Cristo na walang hangad para pabagsakin ang gobyernong ito. Naniniwala po ako sa kanilang isisigaw na transparency and accountability na wala pong pagtatakpan. Panagutin ang dapat managot. Nasa Biblia po ito mga kababayan. Na pagka ang mga mandarambong, yung greediness ng mga opisyal ng gobyerno, kailangan panagutin.
Ito rin po ay nakasulat sa Biblia, yung mga ganito mga pagtitipon, na kailangan huwag pagtakban, igalang ang batas, igalang po ang konstitusyon, huwag i-bend ang law. Yung ibang mga politiko na mga senador, sometimes you have to bend the law in order to please the people. Yan po ang kanilang sinisigaw. Diyos ko po, mga kababayan ko. Tapos sasabihin, yes sir, yes sir. Am I right? Yes sir. Tignan nyo po ang nangyari kay Tatay Digong. Isipin nyo isang Pangulo ng Pilipinas na ginawa ang trabaho para bigyan ng kalayaan ng mga Pilipino. Maging malaya sa mga taong gumagawa ng krimen. Anong ginawa? Pinakidnap. Pinahuli sa banyagang bansa. Tignan nyo po, umiral ba ang tamang pagtingin ng batas dito? Hindi po, mga kababayan. Bakit ang Pilipinas? Hindi ba niya kayang parusahan ang kanyang mga tao bilang Pilipino? Bakit kailangan ng ibang bansa na manghimasok sa buhay ng mga Pilipino kung meron namang batas umiiral dito? Diba, mga kababayan ko? Ang sakit sa dibdib. Marami po sa atin, halos lahat. Iilan lang po yung mga gusto na makulong ang ating dating Pangulo. Masakit po sa dibdib, mga kababayan, ng isang Pangulo ay nandun, giniginaw, nakulong, na ginawa lang kanyang trabaho. Yung mga dilawan naman, bangagan at loyalista, tuwang-tuwa. Dati sinisigaw nila, Marcos never again. Never again. O ngayon. Kahit hindi na, suportado pa din. Sa dami ng korupsyon, idol na idol pa din nila mga gumagawa ng kasamaan. Di ba sinabi ni Marcoleta, paimbestigahan itong si Saldico, si Martin Romualdez. Ni isang pinklawan, dilawan, wala man lang, sige Marcoleta, gawin mo yan. Wala man lang nagsasabi ng ganun. Bagkus, sisiraan pa si Marcoleta. Tignan nyo po, mga kababayan, sino ang tunay na nagmamahal sa taong bayan? Para sa akin po, Iglesia ni Cristo. Dahil bang sisigaw, transparency and accountability. Yun lamang po. Wala pong isisigaw na paninira sa gobyerno. Tapos sisiraan nyo pa. Nasasabihin magbabayad ng 3,000 kada isa ni miyembro. Maling-mali po kayo na mga kumokontra. Kasi wala po kayong alam. Sinasabi ko po ito dahil alam ko na hindi po totoo ang mga sinasabi nyo. Tapos iko-connecta nyo po itong sa Anjo Iliana na dahil inaway itong si Tito Sen. Alamin nyo po ang history ng dalawa. Dati na pong nag-aaway ito, matagal na po. Mula nung tinanggal at inalis ito sa Itbulaga si Anjo Iliana. Tapos sasabihin nyo, binayaran? Wala pong katotohanan ng sinasabi nyo dito. Nagkakamali po kayo. Tignan nyo po. Di ba mga kababayan? Binayaran daw ng Iglesia ni Cristo is tong si Anjo Iliana. Isipin nyo mga kababayan, wala namang ginagawang masama ang Iglesia ni Cristo sa inyo. Bakit naninira po kayo? Ano sinasabi ng komento dito mga kababayan ko? Ito po mga kababayan. Ito po yung usapan ng dalawa. Nagka-misunderstanding ito. Tignan nyo mga kababayan na. Nagka-misunderstanding lang kami. Tinatakot ko lang si Tito Sen, Tito Anjo Iliana. Inamin walang katotohanan ng banta kay Tito Sen. Isipin nyo. Tapos idadamay nyo ang Iglesia ni Cristo dito. Matapos ang mainit ng usapan sa social media tungkol sa paratang ni Anjo Iliana laban kay Senator Tito Soto,
tuluyan ng nilinaw ng aktor TV host na hindi totoo ang mga binitawan niyang pahayag sa nakarang live stream. Ayon kay Anjo, nambabaf lang ako. O, tignan nyo. O, ano pang sabi dito? Ayan o, tignan nyo mga kababayan. Napaka ano nyo, kung gagawa-gawa kayo ng kwento, o tignan nyo po. O kaya din siguro magrarally na naman ang kapatiran sa INC para magpakita kung gaano karami ang uto-uto. Isipin nyo, sasabihan nyo po uto-uto. O nasaan si ano mga kababayan, si Daniel Padilla. Tignan nyo po si Daniel Padilla kung ano sinasabi niya dito. Meron pong sinasabi ito si Daniel Padilla laban po sa mga nangyayari. Tignan nyo po mga kababayan, ito po. O ito po si Daniel Padilla. Tignan nyo po mga kababayan, may sinasabi po si Daniel Padilla dito na kung sino pa mga testigo, yun po yung kanilang ginigipit. Ito po mga kababayan. Ipapakita lang po natin ang sinabi po ni Daniel Padilla. Ito po ay pinost po ng Balita Ngayon. Tignan nyo po mga kababayan na. Ito. O yan. Bakit ang mga lumalaban sa korupsyon ang inuhuli at hindi ang mga mismong korap? Sabi naman ni Rowena Guanzon, ito po. Wait lang, linawan lang po natin. Ito. Mahal kita Daniel, pero yung boss ng mama mo na si Martin Luther King ang dahilan kung bakit lumalala ang korupsyon sa bansa. Dahil siya ang utak ng pagkakagulo. Dahil gusto maging presidente kahit siya na ang hari ng magnanakaw. Prinsipe lang si BBM. O yan mga kababayan ko. Tignan nyo po. O yan po o. O yan. Kaakbay po ng mama ni Daniel. Itong si Martin Luther na sinasabi ni Madam Rowena dito. O, tignan nyo, anak na ni anong pangalan ng nanay niya mga kababayan? Di ko alam kung anong pangalan ng nanay niya eh. O pati si Daniel nagrereklamo na. Bakit ang mga lumalaban sa korupsyon ang inuhuli at hindi ang mga mismong korap? O mga kababayan, ang masasabi nyo? O, mag-comment po kayo. Ano masasabi nyo dito mga kababayan ko? Walang katotohanan po ang inyong binibintang po kay Anjo Iliana. Diba? Kung ano-anong mga pinapalabas nyo. Ayan o, kita nyo po mga kababayan. Hindi po gawain niya ng Iglesia ni Cristo. Para lang gumamit ang ibang tao para siraan ang ibang tao. Diba? Walang ganyan po mga kababayan. Hindi gawain po yan ng kapatiran. Sa totoo lang po. Kaya yan lamang po ang aking bahagi mga kababayan. Nandito po ako para ipagtanggol ang kanilang paninira na isang malaking kahangalan at isang malaking paninira na walang katotohanan. Mas manalig po tayo. Mas manalig po tayo kay Senador Marcoleta na talagang kakamping katwiran gaya po ng Iglesia ni Cristo na ang gusto lang ay transparency and accountability. Managot ang dapat managot. Alam natin kung sino po ang mga may sala dito. Yung mga naninira sa Iglesia ni Cristo, alam nila po kung sino talaga ang may kasalanan. Yun nga lang, kumakapit po talaga sila sa patalim para siraan po ang INC dahil po natatakot po sila dahil malawak po ito, maraming dadalo. Isa rin po tayo sa pupunta dyan. Kaya salamat po ng marami, isang like po at isang share. Salamat po.
Mabuhay po.